Hindi na tayo ay nasa katapusan na ng panahon, at tulad ng sinabi ni Paul, ang iyong huling kaligtasan ay mas malapit na ngayon kaysa noong una kang naniwala. Sa bawat hula na magaganap gaya ng ipinropesya sa kasulatan, ang pagdating ni Kristo ay unti-unting nalalapit. Nag-iisip ka ba kung saan makakahanap ng seguridad, tulong, at katinuan sa magulong, walang katiyakan, at nalilitong mundong ito? Ang presensya ng Diyos ang nagbibigay ng lahat ng kailangan mo. Kapag ginawa at pinananatili mo ang iyong koneksyon sa Diyos, ang iyong buhay ay nagniningning sa lahat ng bagay na nauukol sa buhay at kabanalan at ginagarantiyahan na magtagumpay ka sa panahong ito. Sa video na ito, tutuklasin natin ang mahahalagang dahilan kung bakit kailangan mong lumapit sa Diyos sa huling panahon na ito at manatili sa Kanya. Panoorin hanggang dulo upang maunawaan ang diskarte para sa matagumpay na pamumuhay sa madilim na panahong ito. Ngunit bago iyon, ang isang paraan na maaari mong hikayatin kaming dalhin sa iyo ang higit pa sa salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel at pagpindot sa like button. Pagpalain ka ng Diyos habang ginagawa mo ito. Ngayon, bakit kailangan mong lumapit sa Diyos sa huling panahon? Numero 1, upang malampasan ang mga pagsubok at tukso. Sinabi na ng Biblia na ang isa sa mga makabuluhang katangian ng katapusan ng panahon ay magkakaroon ng maraming pagsubok at tukso. Gayunpaman, ang sabi ng Biblia sa Santiago 1:2, 3, isaalang-alang ninyo na wagas na kagalakan, mga kapatid, sa tuwing kayo ay nahaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok. Sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Mahihirapan kang magkaroon ng kagalakan sa mga pagsubok at tukso kung wala ang presensya ng Diyos. Ang iyong buhay ay sumasalamin sa presensya ng Diyos kapag ikaw ay malapit sa Kanya. Naaalala mo ba kung paano napagtagumpayan ni Jesus si Satanas noong siya ay tinukso? Ginamit ni Jesus ang salita ng Diyos. Kung hindi niya alam ang salita, hindi niya ito magagamit. Hindi ka dapat magtaka na si Jesus ay napaharap sa mga tukso. Ang dyablo ay isang walang humpay na kaaway, at gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maibaba ang mga mananampalataya sa impyerno. Alam niyang maikli lang ang kanyang oras, at hindi pa siya handang tumanggap ng pagkatalo, kaya lumaban siya at tinitiyak na ang mga mananampalataya ay hindi mananatiling malapit sa Diyos para ma-access niya ang kanilang buhay. Maaaring nahulog ka sa tukso dahil lumayo ka kay Kristo at binigyan mo ng pagkakataon ang dyablo na pumasok sa iyong buhay. Oras na para lumiko. Ang pananatiling malapit sa Diyos ay nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na harapin ang dyablo. Ito ay nagpapamulat sa iyo na hindi ka nag-iisa at ang biyaya ng Diyos ay magagamit upang tulungan kang tumanggi sa mga paraan ng kaaway. Gayunpaman, ang paglayo sa Diyos ay nagbubukas sa iyo na maging biktima ng bawat tukso. Pakiramdam mo nag-iisa ka at inabandona. Nahihirapan kang tumanggi sa dyablo kahit na gusto mo. Wala kang salita o lakas na magagamit laban kay Satanas. Hindi mo kailangang manatiling talunan. Bumangon at lumapit sa Diyos at tanggapin ang espiritual na katatagan upang tumanggi sa mga tukso at ang pagtitiyaga upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Pangalawa, upang buuin ang iyong pag-asa at pananampalataya upang mag-navigate sa mga panahong walang katiyakan. Bukod sa mga pagsubok at tukso, ang katapusan ng panahon ay dumarating na may maraming kawalan ng katiyakan at kalituhan. Sinabi sa atin ni Jesus na magkakaroon ng mga digmaan at alingawngaw ng mga digmaan. Sasang-ayon ka sa akin na nakikita na natin yon. Ang mga bagay ay patuloy na lumalala sa kasamaan, kahirapan sa ekonomiya, at lahat ng bagay na tumutukoy sa katotohanang narito na ang wakas. Kung hindi ka mananatiling malapit sa Diyos, wala kang makikitang pag-asa sa mundo. Mapapailalim ka sa bigat ng mga pagsubok na darating sa iyo. Hindi mo magagawang tingnan ang lahat at makita kung ano ang ginagawa ng Diyos, o kumapit sa pag-asa kay Kristo, dahil ang pag-asa ay nabubuo kapag gumugugol ka ng oras sa presensya ng Diyos. Sinasabi ng Biblia, kahit ang mga kabataan ay manghihina at ang mga binata ay mapapagod, ngunit ang mga umaasa sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y akyat na may mga pakpak na gaya ng mga agila,
tatakbo at hindi mapapagod, lalakad at hindi manghihina. Ang Diyos ang iyong pag-asa at kasalukuyang tulong sa panahon ng hamon. Nasa Kanya na mayroon kang katiyakan na ang bagyo ay hindi mananaig sa iyo at ang kaaway ay hindi mananalo sa labanan. Sa labas niya, nalantad ka sa kawalan ng pag-asa at matinding pagkabalisa dahil sa bigat ng lahat ng kailangan mong pasanin. Isipin kung si Job ay walang kaugnayan sa Diyos nang mabalitaan niyang nawala ang lahat ng mayroon siya. Malamang nawalan siya ng malay at nagkaroon ng matinding mental at emosyonal na krisis. Ngunit ang kanyang kaugnayan sa Diyos ang nagpatibay sa kanya upang umasa sa Diyos hanggang sa dumating ang kanyang pagbabago. Kaya't manatili sa piling ng Diyos upang mabuo ang iyong pananampalataya na kailangan upang mapagtagumpayan sa huling panahon na ito. Bilang 3, upang maghanda para sa pagbabalik ni Kristo. Hindi mo maihahanda ang iyong sarili na maging bahagi ng kaharian ng Diyos kapag lumayo ka kay Jesus. Isipin ito, paano ka magiging bahagi ng kaharian ng Diyos nang hindi siya nakikilala? Paano mo mamanahin ang kaharian ng Diyos na wala kang panahon? Paano iyon gagana? Nagpadala si Jesus ng mensahe sa mga simbahan sa Asia sa Aklat ng Pahayag. Kinausap niya ang isa sa mga simbahan tungkol sa isang bagay na kailangan mong bigyang pansin. Sinabi niya sa Apokalipsis 2:4-5, ngunit ito ang aking laban sa iyo, tinalikuran mo ang pag-ibig na mayroon ka noong una. Isaalang-alang kung gaano kalayo ang iyong nahulog. Magsisi at gawin ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi ka magsisi, pupunta ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kinalalagyan nito. Mula sa mga talatang ito, nagsimulang lumakad ang mga tao nang malapit sa Diyos, minamahal siya ng buong puso, ngunit sa daan ay nawala ang kanilang pagmamahal sa Kanya. At bagaman nagsisimba pa rin sila, hindi na sila malapit sa Diyos. Sinabi ng Diyos na dapat silang magsisi at bumalik sa lapit sa Kanya, o aalisin niya ang kanilang liwanag at magwawakas sila bilang kadiliman. Isang mabilis na tanong, kung aalisin ng Diyos ang kanilang liwanag, maghahari ba sila kasama niya? Sila ay magiging katulad ng mga hangal na dalaga na ang mga ilawan ay namatay bago dumating ang kasintahang lalaki. Sinasabi ng Biblia na hindi sila tumuloy sa Kanya. Mga minamahal, ang paglayo sa Diyos ay naglalagay sa iyo sa panganib na mawala ang iyong lugar sa kaharian ng Diyos. Tinawag na ng Diyos si Abraham at siya ay lumalakad na kasama niya, ngunit ang kanyang paglalakad ay hindi pare-pareho at ang kanyang pananampalataya ay humina. Iyon ay dahil hindi pa siya nakakalapit sa Diyos, lumalakad pa rin siya sa malayo. Ang ginawa ng Diyos ay tinawag siya sa isang mas malapit na lakad. Sinasabi ng Biblia, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumakad ka sa harap ko ng tapat at maging walang kapintasan." Ganoon din ang sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon. Dapat kang lumakad ng malapit sa Diyos upang magharing kasama ni Kristo sa wakas. Sa pamamagitan ng iyong lapit sa Diyos, ikaw ay magiging handa para sa Kanyang kaharian. Aalisin niya ang iyong dating kalikasan at ibibigay sa iyo ang Kanyang kalikasan. Aalisin niya ang galit, pagkamakasarili, at pagmamataas at ibibigay sa iyo ang Kanyang katangian ng pagpapakumbaba at pagmamahal. Kapag mas lumalakad ka kasama niya, mas magiging katulad ka niya, at mas magiging akma ka para sa kaharian. Nakikita mo ba na ang pananatiling malapit sa Diyos ang pinakamabisang diskarte sa kaligtasan sa huling panahon na ito? Narito ang higit pang mga dahilan kung bakit kailangan mong manatiling malapit sa Diyos. Pahalagahan ang iyong relasyon sa Kanya at ibigay ang lahat para maging at manatili kang isa kay Kristo. Bilang 4, upang maunawaan at matupad ang iyong layunin sa plano ng Diyos. Lahat ng ginagawa ng dyablo ay labag sa plano ng Diyos. May plano ang Diyos para sa huling panahon na ito at gagamit siya ng mga tao para tuparin ang Kanyang programa. Kung ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay bahagi ng planong iyon. Paano mo malalaman ang iyong papel sa Kanyang agenda kung hindi ka mananatiling malapit sa Diyos? Ang sabi ng Biblia sa Jeremiah 20:11, sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, mga plano para sa ikabubuti mo at hindi para saktan ka, mga plano upang bigyan ka ng pag-asa at hinaharap.
Ang Diyos ay may plano para sa iyong buhay at ikaw ay nasa gitna ng kanyang plano. Sinabi niya na nilikha ka niya para sa kanyang kaluwalhasyan at para purihin ang kanyang pangalan. Magagawa mo iyon kapag lumakad ka sa iyong banal na layunin. Alam ni Jesus ang kanyang atas sa programa ng Diyos at tinupad niya ito. Sinabi niya, kailangan kong gawin ang mga gawa niya na nagsugo sa akin habang araw pa, darating ang gabi na walang makakatrabaho. Alam niya ito dahil hindi siya humiwalay sa kanyang relasyon sa Diyos. Mga minamahal, kailangan mo ang Diyos upang mamuhay ng may layunin. Kung ikaw ay nagtataka kung bakit hindi mo mahanap ang katuparan, kagalakan, at ang kakanyahan ng buhay, marahil ito ay dahil sa hindi mo natuklasan ang iyong layunin o lumayo ka mula dito. Upang malaman at manatili sa layunin, dapat kang manatiling malapit sa Diyos. Maraming tao ang magsasabi sa iyo na tumingin sa loob upang mahanap ang iyong layunin. Maaari kang tumingin sa loob mula ngayon hanggang sa kawalang hanggan nang hindi natuklasan ang iyong tunay na kakanyahan. Tandaan, nilikha ka ng Diyos at siya lamang ang may blueprint para sa iyong buhay. Kaya't lumapit ka sa Diyos at hayaang iposisyon ka niya sa huling panahon na ito para tumigil ka sa paglalagalag at manatiling nakatutok. Numero 5. Upang tumanggap ng lakas upang matiis ang pag-uusig. Nang marating ni Jesus ang rurok ng kanyang ministeryo, at malapit nang harapin ang isang mapait at malupit na kamatayan, mahuhulaan mo ba kung saan siya nagpunta sa sandaling iyon? Presensya ng Diyos. Naging mas malapit siya sa Diyos sa mapanghamong sandaling iyon, at sinasabi ng Biblia na nagpakita ang isang anghel upang palakasin siya. Isipin na lang kung siya ay lumayo sa Diyos at nagsimulang ibahagi ang kanyang damdamin sa kanyang mga disipulo o sa mga pariseo na pag-usapan sana nila siya mula sa krus. Nang ang mga apostol sa unang simbahan ay humarap sa pag-uusig, itinala ng Biblia na sila ay nagtipon at nanalangin para sa lakas upang harapin ang sitwasyon at upang patuloy na mangaral ng ebanghelyo ng may tapang. Si Paul ay may tinik sa kanyang laman, at sa halip na payagan niyan na ilayo siya sa Diyos, mas lumapit siya sa Kanya. At bagaman hindi inalis ng Diyos ang tinik, sinabi ng Diyos, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking lakas ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ang mga pag-uusig na darating sa iyo ay higit pa sa iyong kakayanin sa lakas ng tao. Kakailanganin mo ang banal na suporta upang matiis ang mga ito. Ang lakas na ito ay kung ano ang nakukuha mo sa pamamagitan ng pagpapalagayang loob at koneksyon sa Diyos. Kapag malayo ka sa Diyos, hindi mo makukuha ang lakas na iyon, at ang pag-uusig ay lubos kang lalayo sa Kanya. Sinasabi ng Biblia na ang mga nakakakilala sa kanilang Diyos ay magiging malakas. Hindi mo makikilala ang Diyos kapag nakaugnay ka sa Kanya mula sa malayo. Dapat kang lumapit ng sapat para makarating sa puntong kilala mo siya, natutulong sa iyo na makayanan ang lahat ng uri ng pag-uusig. Numero 6. Upang malaman ang katotohanan at makilala ang mga maling aral. Ang isa sa mga propesya tungkol sa katapusan ng panahon ay ang maraming huwad na guro ang lilitaw na nagtuturo ng mga maling doktrina. Maraming tao ang tatanggap sa doktrinang ito at malilinlang, nahahantong sa pagbagsak sa pananampalataya at pagkawala ng kanilang lugar sa kaharian ng Diyos. Ito ay isang nakakatakot na propesya na nangangailangan ng espiritual na pagbabantay. Sinasabi ng Biblia na ito ay magiging napakahirap na kung ito ay maaari, kanilang linlangin ang mismong mga hinirang. Ang mga hinirang dito ay hindi pa unang napiling mga tao na tumatanggap ng katangi-tanging pagtrato. Pinipili nilang manatiling malapit sa Diyos at tanggapin ang kanilang mga pamumuno ng direkta mula sa Kanya. Sila ang mga pinamumunuan ng Espiritu ng Diyos, na nakakaalam at nakaririnig ng tinig ng Diyos, at nakakakilala kung may bagay na salungat sa kalikasan at katangian ng Diyos. Kahit na ang mga maling aral ay nakakaakit, dahil kilala nila ang Diyos, makikita nila ang kasinungalingan. Kailangan mong personal na makilala ang Diyos upang maiwasan ang panlilinlang at hindi maging biktima ng mga panlilinlang ng dyablo. Ang pagsunod sa sinasabi ng iba tungkol sa Diyos nang walang personal na pakikipagtagpo sa Kanya ay hahantong sa pagkakaroon ng isang baligtad na kaalaman sa Diyos na ipinasa sa iyo. Kaya't oras na upang hanapin na makilala ang Diyos para sa iyong sarili
at kapag ginawa mo ito, makikilala mo ang mga maling turo at guro, at hindi ka maniniwala sa mga kasinungalingang inilalako nila. Gayunpaman, makikilala mo lamang ang Diyos sa pamamagitan ng pagiging malapit sa Kanya. Numero 7, ang maranasan ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan ng buhay. Sinabi ni Jesus sa Juan 14:27, ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa iyo. Hindi ako nagbibigay sa iyo gaya ng ibinibigay ng mundo. Huwag hayaang mabagabag ang inyong mga puso at huwag matakot. Tiyak na haharapin mo ang mga hamon sa mundo, ngunit paano mo ito haharapin pagdating dito? Si Jesus ay nagbigay ng kapayapaan para sa iyo bilang isang perpektong solusyon sa kaguluhan sa mundo. Gayunpaman, kailangan mong tanggapin ang kapayapaan. Makakakuha ka ng kapayapaan kapag kumonekta ka kay Kristo, hindi kapag malayo ka sa Kanya. Kapag hinayaan mo ang mga sitwasyon sa buhay, hamon, o pagsubok na ilayo ka sa Diyos, mapapansin mo na ang iyong kapayapaan ay isa sa mga unang bertud na mawawala sa iyo. Ikaw ay mabalisa at mangamba, ang iyong isip ay mananatili dito at doon, at hindi mo makikita ang Diyos doon kasama mo. Makikita mo ang bagyo, mga hamon, at lahat ng iba pang hindi gumagana. Kung hindi ka mag-iingat, magkakaroon ka ng mga komplikasyon sa kalusugan dahil lamang sa iyong pag-aalala at pagkabalisa sa iyong buhay. Sinasabi ng Biblia, lumapit sa akin, kayong lahat na pagod at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Tignan mong muli ang talatang iyon, sabi nitong halika, huwag lumayo o sumunod sa malayo. Kailangan mong pumunta para makatanggap ka ng kapahingahan mula sa mga problema ng buhay. Ang pananatiling malapit sa Diyos ang iyong punto ng pag-asa, kaligtasan, at katiyakan sa huling panahon na ito. Sa lahat ng mga kadahilanang ito, makikita mo na ang paglayo sa Diyos ay naglalagay sa iyo sa panganib na mawalan ng pananampalataya, mawala ang iyong lugar sa layunin at tadhana, maging isang puppet sa mga kamay ng mga huwad na guro, at maabutan ng pagkabalisa at takot. Sa pangkalahatan, ang pananatiling malayo sa Diyos ay nagiging malapit sa iba pang bagay na makakasama sa iyo. Ang sabi ng Biblia, lumapit ka sa akin at lalapit ako sa iyo. Kung layuan mo ang Diyos, igagalang niya ang iyong kalooban at lalayuan ka. Hindi ipipilit ng Diyos ang kanyang sarili sa iyo. Binigyan ka niya ng kalooban at pagkakataong pumili. Kakailanganin mong gumawa ng desisyon sa iyong sarili, panindigan ang desisyong iyon kapag nagpasya ka para kay Kristo, at huwag hayaan ang sinuman na ilayo ka sa Kanya. Huwag hayaang magkaroon ng anumang bagay sa pagitan mo at ng desisyong iyon. Habang nakikinig ka, ang tanong na maaaring nasa isip mo ay, paano ako lalapit sa Diyos? Hindi ka iwan ng video na ito na nakabitin sa mahalagang bagay na yon. Dadalhin kita sa mga praktikal na hakbang upang mas mapalapit sa Diyos sa iyong paglalakbay patungo sa kawalang hanggan. Ang mga hakbang na ito ay hindi rocket science, maaari mong simulan ang paggawa ng mga ito kaagad na maglalapit sa iyo sa Diyos, at sa sandaling patuloy kang mamuhay kasama nila, pananatilihin ka nila sa panig ng Panginoon hanggang sa wakas. Una, kailangan mong magsisi, tulad ng sinabi ni Jesus sa simbahan sa Aklat ng Pahayag, upang bumalik sa kanilang unang pag-ibig. Kailangan mo ring subaybayan ang iyong mga hakbang pabalik sa punto kung saan huminto ka sa pagsunod kay Kristo ng malapitan at magsisi. Pansinin kung ano ang nag-alis ng iyong puso sa Kanya at taimtim na magsisi. Humingi ng kapatawaran sa Diyos at simulan muli ang iyong paglalakad kasama Siya. Ngayong nagsisimula ka ng muli, ibigay mo ang lahat sa Kanya. Huwag mo siyang bigyan ng kalahating pusong debosyon. Kung gagawin mo ito, ilang oras na lang bago mo masusumpungan ang iyong sarili na bumalik sa iyong suka, kapag ito ay maaaring mahirap na bumalik. Ang sabi ng Biblia, huwag mong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sinuman ay umiibig sa mundo, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa inyo. Kapag mahal mo ang mundo, ang iyong focus ay sa mundo at sa mga bagay ng mundo. Ito ay magiging mahirap para sa iyo na iwanan ang lahat at tumuon sa pagbuo ng isang matatag na relasyon sa Diyos. Itakda ang iyong pagtuon sa Diyos at hindi sa mga bagay ng mundong ito.
Buuin ang iyong pagmamahal sa mga espiritual na bagay at hayaang iyon ang maging puwersang nagtutulak sa iyong buhay. Ito ay magpapanatili sa iyo na malapit sa Diyos sa lahat ng oras. Sinasabi ng Biblia na walang sinumang nakikipagdigma ang nakakagambala sa kanyang sarili sa mga gawain ng sanlibutang ito, ibinabagsak niya ang lahat para magkaroon siya ng lakas na lumaban. Dapat mong malaman na ikaw ay isang sundalo para kay Kristo, at ikaw ay nakikipaglaban din sa isang labanan. Ang labanan ay hindi pisikal, ngunit espiritual. Gayon din, ang iyong mga sandata ng tagumpay ay espiritual. Ngunit paano mo sila hahawakan kapag lumayo ka sa kapitan at commander ng hukbo? Kaya nga dapat mong isantabi ang bawat bigat at mga bagay na madaling makagambala sa iyong pagtatalaga sa Diyos. Mas kilala mo ang iyong sarili kaysa sa iba. Maaaring hindi maituro ng iyong asawa, kaibigan, anak, at kapitbahay kung ano ang dahilan kung bakit ka nalalayo sa Diyos, ngunit kung tapat ka sa iyong sarili, maaari mong ituro ito. Maglaan ng ilang sandali upang isipin ang tungkol sa iyong buhay at ilabas ang bigat. Kapag nahanap mo na ito, ilatag mo ito sa harap ni Kristo at hilingin sa Kanya na alisin ito. Ano man ang bigat, ilagay ang mahigpit na mga hakbang sa iyong buhay upang hindi ka na makahadlang. Maaaring kailanganin mong humanap ng grupo ng suporta para sa espiritual na pananagutan. Ano man ang sakripisyo na gagawin mo para magkaroon ng matatag na kaugnayan sa Diyos, ay sulit ang mga pakinabang na makukuha mo sa pagiging malapit sa Diyos. Pangalawa, kailangan mong gumugol ng mas maraming oras sa Diyos para mas mapalapit sa Kanya. Ang oras na ginugugol mo sa Diyos ay hindi lamang pagdarasal na bigyan Kanya ng tinapay at mantikilya. Ito ang oras na inilaan mo upang hanapin ang Kanyang mukha mula sa lugar ng pag-ibig at makilala Siya. Gumugugol ka ng oras sa Kanya dahil gusto mong makasama Siya, at nakatagpo ka ng kagalakan sa paggugol ng kalidad ng oras kasama Siya araw-araw. Kapag nagbigay ka ng oras upang makilala ang Diyos habang gumugugol ng oras sa Kanya, mas lalapit ka sa Kanya. Ang isa pang diskarte para mapalapit sa Diyos ay ang pagiging tapat sa Diyos. Maraming tao ang nananalangin at gumugugol ng maraming oras, ngunit hindi kumonekta sa Diyos dahil ang kanilang mga panalangin ay hindi nagmumula sa kanilang mga puso. Kabisado nila ang pagkilos ng pagiging relihiyoso at mahusay nilang nilalaro ang baraha. Hindi mo kailangang magpanggap sa harap ni Jesus, alam niya ang lahat at hinihintay ka lang na lumabas ng diretsyo. Sinasabi ng Biblia na ang kadiliman ay parang liwanag sa harap ng Diyos, sa harap niya, lahat ay hubad. Pinagtibay ni Jesus na hindi siya naparito para sa mga taong may sakit, dahil ang mga taong iyon ay hindi nangangailangan ng manggagamot. Dumating siya para sa mga nangangailangan ng tulong. Kaya bakit ka nagpapanggap kapag kailangan mo ng tulong? Sabihin sa Kanya ang iyong mga pakikibaka at ibigay ang lahat sa Kanya. Kung gagawin mo ang Diyos na iyong tagapagdala ng pasanin at kausapin sa mahihirap na panahon, ang iyong relasyon sa Kanya ay mamumukadkad. Ang isa pang paraan upang mapalapit sa Diyos ay sa pamamagitan ng paghahanap sa Kanyang mukha bago gumawa ng anuman. Sinasabi ng Biblia, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo, at huwag kang manalig sa iyong pangunawa, sa lahat ng iyong mga lakad ay pasakop ka sa Kanya, at Kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Kung Siya ang nagtuturo sa iyong landas, malayo kaya Siya sa iyo. Malayo ka sa Kanya o nahihirapan kang lumakad ng malapit sa Kanya dahil nasa ibang lugar ang puso mo. Ang iyong tiwala ay sa iyong sarili, sa iyong mga kakayahan, sa iyong pamilya, sa iyong mga kaibigan, at sa lahat maliban sa Diyos. Nakalimutan mo na kailangan ng Diyos para gumawa ng mga tamang desisyon, lalo na sa mga huling panahon na ito. Ang huling oras ay kapag ang mali ay tila tama, kung saan ang mga taong pinakamalapit sa iyo ay iyong mga kaaway, at sila ay naghuhukay ng mga hukay upang panoorin kang mahulog at mapahamak. Maaari silang gumawa ng anumang haba upang patahimikin ka, ngunit mumiti sila kapag nakikita ka. Kakailanganin mo ang pag-unawa upang malaman ito, kakailanganin mo ng discernment at patnubay ng Diyos para malaman ang susunod na hakbang. Dapat kang maging malapit sa Diyos para ang iyong pag-unawa ay matalas at tama.
Makikita mo na ngayon na maraming bagay ang nakataya kapag lumayo ka sa Diyos, at ang iyong pinakamabisang pagpipilian ay bayaran ang halaga ng pagpapalagayang loob at bumuo ng isang pare-parehong buhay sa paglakad kasama ang Diyos. Hindi ang isa kung saan lumalakad ka ng malapit sa Kanya ngayon, at bukas ay ilalayo mo ang iyong sarili, na nagbibigay ng puwang para sa dyablo. Ang hindi pagkakapare-pareho sa iyong debosyon at pangako sa Diyos ay nagdudulot ng sapat na puwang para punan ng dyablo. Upang mapanatili ang isang pare-parehong intimacy, dapat mong unahin ang iyong relasyon sa Diyos sa mundong ito, higit sa lahat dahil ikaw ay nasa huling panahon. Maraming bagay ang nakikipagkumpetensya para sa iyong atensyon, at araw-araw kailangan mong piliin na ibigay ang iyong atensyon sa mahahalagang bagay. Kahit abala ka, ginagawa mo ang mga bagay araw-araw habang pinipilit mo ang iba. Halimbawa, maaaring naging bahagi ng iyong pang-araw-araw na espiritual na gawain ang panalangin kahit gaano kakaabala, ngunit ganoon din ba ito ngayon? Mga minamahal, oras na para magbago ka at mas mapalapit sa Diyos. Unahin ang iyong relasyon sa Diyos at maglaan ng oras para dito. Upang epektibong mapanatili ang pagkakapare-pareho, maaari kang maglaan ng isang takdang oras araw-araw para sa mga panalangin, pagbabasa at pag-aaral ng Biblia, at paggugol lamang ng oras sa Diyos. Upang gawin itong mas epektibo, magkaroon ng itinalagang lugar at maging handa na isara ang lahat ng iba pang bagay na sumusubok na makuha ang iyong atensyon sa oras na iyon. Kapag ginawa mo ito, ang iyong espiritual na altar ay masusunog at mananatili kang konektado sa Diyos. Gawin mong matalik na kaibigan ang iyong Biblia, tingnan ito bilang salita ng Diyos at ituring ito bilang ganoon. Maging handa at bukas na marinig mula sa Diyos sa tuwing kukunin mo ito. Sa ganoong paraan, bubuksan ng Diyos sa iyo ang katotohanan ng mga banal na kasulatan, at ikaw ay magiging matibay ayon sa kasulatan upang hindi ka mahulog sa panlilinlang ng mga huwad na guro. Sinasabi ng Biblia, ang iyong salita ay itinago ko sa aking puso upang hindi ako magkasala laban sa iyo. Ang pag-iingat sa salita ng Diyos sa iyong puso ay nagpapanatili sa iyong laging mulat sa Diyos, ginagawa ang iyong puso na umabot sa Kanya, at mapanatili ang kadalisayan upang manatili siyang malapit sa iyo. Alam mong kinasusuklaman ng Diyos ang kasamaan at hindi niya ito pinahihintulutan kahit saan niya ito makita. Ang kasamaan ay isang mahalagang salik na makapaghihiwalay sa isang tao sa Diyos. Panoorin laban dito. Panatilihing dalisay ang iyong mga kasuotan, at pananatilihin ka ng Diyos na malaya at lilinisin ka sa bawat karumihan upang manatili kang malapit sa Kanya. Lahat ay susubukan na iparamdam sa iyo na ito ay isang pag-aaksaya ng oras upang mapalapit sa Diyos sa huling oras na ito. Maaaring sabihin ng mga kaibigan, pamilya, at mga mahal sa buhay ang iyong pangako, at kahit na ipadama mo sa iyo na nag-aaksaya ka ng oras dahil lamang sa iyong pagdarasal at tapat sa Diyos. Upang mapagtagumpayan ang pag-uusig na ito, kailangan mong isara ang iyong mga tainga sa lahat ng kanilang mga komento at panatilihin ang iyong pagtuon sa Diyos. Gawing matibay ang iyong mga paniniwala upang mapaglabanan ang anumang pagsalungat at nakapanghihina ng loob na mga komento na makukuha mo para sa pagiging tapat sa Diyos. Kapag naisara mo ang lahat ng mga tinig na ito at tumuon sa Diyos, mapapabilang ka sa ilan na sinabi ng Diyos na maliligtas. Manalangin tayo. Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyong napapanahong babala sa pamamagitan ng mensaheng ito. Ipinakita mo sa akin na wala ng panahon para manhid o manlamig at maligambam dahil malapit na ang iyong pagdating. Ang kaaway ay walang humpay at ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang mailabas ang mas marami pang tao sa kaharian, ngunit sa iyong walang katapusang awa, nais mong maging handa at handa akong magharing kasama mo magpakailanman. Kaya naman ipinakita mo sa akin kung paano makamit ito. Hinihiling ko na tulungan mo akong manatiling malapit sa iyo sa huling oras na ito. Dalangin ko laban sa bawat pagkagambala at diskarte ng kaaway na ilayo ako sa iyo. Panatilihin ang aking pagtuon sa iyo at tulungan akong panatilihin ang aking pagnanais para sa mga bagay sa langit at hindi sa mga bagay ng mundong ito. Itakda ang puso ko sa iyo at tulungan mo akong huwag hayaan ang anumang mangyari na pakialaman ang relasyon ko sa iyo.
Pinahahalagahan ko ang aking pananampalataya at panghahawakan ito hanggang sa wakas. Iingatan ko ito ng buong puso para walang mawala sa akin. Ang mga pag-uusig, mga pagsubok, at mga tukso ay laganap sa huling panahon na ito. Hinihiling ko na ihanda mo ako upang harapin ang bawat pagsubok, balakid, at hirap na darating sa akin. Tulungan mo akong magkaroon ng sapat na lakas at tibay upang hindi ako himatayin sa mga araw ng kahirapan. Sinabi ni Pablo, ano ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Alam kong walang makakapaghiwalay sa akin sa pagmamahal mo. Tulungan mo akong patuloy na mahalin ka at mas mapalapit sa iyo araw-araw. Tulungan akong gumugol ng oras kasama ka sa mga panalangin, hindi lamang sa pagdarasal ng relihiyoso, pagdarasal para madama ang espiritualidad o paghiling ng mga bagay, kundi pagdarasal para makasama ka, magkaroon ng lapit, at makilala ka. Habang ang mga usa ay humihinal sa mga batis ng tubig, hayaan ang aking kaluluwa na humihinal sa iyo palagi upang maisara ko ang lahat at tumuon sa paggugol ng oras sa iyo. Bigyan mo ako ng biyaya na pag-aralan ang banal na kasulatan at itago ang salita sa aking puso upang hindi ako magkasala sa iyo. Kapag dumating ang mga tukso, aalalahanin ko ang iyong salita at lalabanan ko ang dyablo ng iyong salita. Tulungan mo akong maunawaan ang iyong salita at lumalim ang aking kaalaman sa salita upang hindi ako mabiktima ng mga huwad na guro at ng kanilang mga doktrina. Kapag nakarating na ako sa lugar kung saan hindi ako sigurado, tulungan mo akong bumalik sa iyo at kumapit sa paghahayag sa pamamagitan ng iyong salita. Hindi ko hahayaan na ang katapatan sa sinumang tao ay magpadaloy sa akin sa kasinungalingan. Ingatan mo ang aking puso at ayusin ang aking mga hakbang sa pamamagitan ng iyong salita. Tulungan mo akong huwag lumayo sa iyong saplot at gabayan ang aking mga hakbang palayo sa kung saan wala ka. Bigyan mo ako ng biyaya na panatilihing malinis at malaya sa lahat ng uri ng kasalanan ang aking mga kasuotan ng katuwiran. Habang naghahanda akong makasama ka ng walang hanggan, tulungan mo rin akong abutin ang iba. Idinadalangin ko na ang biyaya ay maging isang tapat na saksi na nagpapalaganap ng ebanghelyo ng pag-asa at kapayapaan sa lahat ng tao sa paligid ko, upang sa huli, marami pang tao ang makapasok sa iyong kaharian at makatanggap ng pagbabago. Dalangin ko na ang aking mga salita at pamumuhay ay patuloy na makaakit ng marami sa iyo. Salamat, Ama, sa panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nanonood ka pa rin, bahagi ka ng pamilyang Kristiyano. Dahil sa iyo, makakagawa ako ng higit pang mga video at makapag-aalok ng insightful Bible inspiration. Salamat sa pagiging bahagi ng pamilyang ito. Magkaroon ng isang kamangha-manghang araw. Pagpalain ka ng Diyos.